Magandang araw po sa inyong lahat at isang maligayang bagong taon. Narito po ang pinakabagong ulat natin sa mga sistema ng panahon na nakaaapekto sa ating bansa ngayong ikalawa ng Enero, taong 2025. Mga sistema ng panahon. Ayon sa mga satellite images, may 5 pangunahing sistema ng panahon na nakakaapekto sa Pilipinas. 1. Bagyo. Bagamat lumayo na ang bagyo sa bansa at wala ng wind signal, inaasahan pa rin ang pag-ulan sa Puerto Princesa dahil sa paghatak nito ng hangin mula sa bansa at ang paikot-ikot na hangin na bahagyang tumatama sa lugar. Patuloy pa rin ang pagbabantay sa posibilidad ng pagbuo nito ng masamang panahon. 2. LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang LPA ay nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May mga ulat na ng pagbaha sa Davao na nagdulot ng pinsala sa mga residente. 3. ITCC. Ang pinagsamang epekto ng ITCC at LPA ay nagdudulot ng patuloy na pag-ulan, lalo na sa Visayas at Mindanao. Kailangan ng iba yung pag-iingat sa mga lugar na madaling maapektuhan ng pagbaha at landslide. 4. Shear line. Nagdudulot ng pag-ulan sa mga lugar ng Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, at Quezon. Iba yung pag-iingat ang kailangan sa mga nasabing lugar. 5. Amihan. Ang amihan ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon, nagdudulot ng katamtamang pag-ulan sa ilang lugar. Payo at babala. Dahil sa patuloy na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pinapaalalahanan ng publiko na maging alerto at handa sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na malapit sa bundok at sa mga lugar na may mataas na posibilidad ng landslide. Para sa inyong kaligtasan, manatiling updated sa mga ulat ng panahon, sundin ang mga payo at babala ng lokal na pamahalaan. Karagdagang impormasyon. Makikipag-ugnayan tayo sa ating mga kasosyo at para sa karagdagang impormasyon ukol sa LPA sa Mindanao at sa pangkalahatang kalagayan ng panahon sa loob ng ating bansa. Abangan ang susunod nating ulat para sa mga update. Manatiling ligtas. Tandaan, ang ulat na ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon. Maaaring magbago ang kalagayan ng panahon anumang oras. Maging alerto at handa. Kaya patuloy tayong mag-monitor ng mga susunod na updates para sa natukoy na sama ng panahon. Sa kasalukuyan, itong low pressure area na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na kasalukuyang umiiral o nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya itong buong Mindanao at na rin itong central at eastern sections ng Visayas dahil sa pinagsamang epekto nitong LPA at ITCZ, asahan natin itong mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, patuloy rin yung pag-iral ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Kaya itong eastern section of Southern Luzon, mataas na tsansa ng pag-ulan rin ang ating inasahan. Pati na rin dito sa eastern section of Northern and Central Luzon, dalayan ang northeast monsoon o yung hanging amihan. Dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating bansa, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon hanggang bukas, pero ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw, posible pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Malaking bahagi pa rin ng bansa ang magkakaroon ng mga paulan dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Una na dyan ay ang amihan o northeast monsoon, nagdadala ng mahina hanggang katamtamang ulan dito sa Hilaga at kanlurang parte po ng Northern Luzon. Dito naman sa eastern sides ng Northern and Central Luzon, nandyan pa rin yung shear line o yung linya kung saan nagbabanggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies. At ang Intertropical Convergence Zone, nakakaapekto pa rin na nagpapaulan sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ito naman yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemisphere. So make sure po na meron pa rin dalang payong kung lalabas ng bahay ngayong araw. For today po, magbaon nga po ng payong malaking bahagi ng Luzon, lalo na yung mayroong mga outdoor activities at mamamasyal, epekto pa rin yan ng iba't ibang weather systems. Kung dito sa may Batanes, may epekto ng northeast monsoon, mga light to moderate rains. Asahan naman yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms over Apayao, rest of Cagayan Valley, gayon din ang Aurora, Bulacan, malaking bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, halos buong Mimaropa and halos buong Bicol region dahil pa rin yan sa shear line plus the Intertropical Convergence Zone. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at pagbuho ng lupa. May mga areas na malapit sa kabundukan at yung mga facing Pacific Ocean na mas madalas ang mga pag-ulan habang merong mga paminsa-minsa mga on and off rains dito sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Samantala, dito naman sa Ilocos region and the rest of Cordillera region, partly cloudy to cloudy skies naman at mostly cloudy skies for the rest of Central Luzon. May chance lamang po ng mga pulo-pulo at may hinang pag-uulan. For Metro Manila, temperatura ay mula 24 hanggang 30 degrees, habang sa Baguio naman mula 17 to 24 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, asahan pa rin po ang generally makulimlim na panahon na siyang sinasamahan pa rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan and thunderstorms. Yung mga pag-ulan po natin, light to moderate rains, pero minsan nga po ay lumalakas pagsapit po ng hapon at gabi. So make sure pa rin po na meron dalang payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Lalo na yung ating mga kababayan sa may summer provinces, asahan pa rin ang madalas na malakas na mga pag-ulan. Temperatura natin sa may Metro Cebu mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon din ng payong kung lalabas ng bahay ang mga taga-Caraga region and Davao region dahil pa rin sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Habang ang natitirang bahagi ng Mindanao, may epekto rin ng ITCZ, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan sa umaga, pero pagsapit din ng tanghali hanggang sa hapon, malaking bahagi na ng Mindanao ang nagkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Temperatura natin sa Metro Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas na gale warning o yung babala sa matataas na mga pag-alon. Pero dahil pa rin sa northeast monsoon, meron pa rin tayong hanggang 3.5 metro ang taas ng alon sa may Ilocos region at sa baybayin din po ng extreme northern Luzon. Kaya delikado pa rin ito sa mga small sea vessels. Whereas for the rest of our country, asahan pa rin ang banayad hanggang katamtaman ng mga pag-alon kapag meron mga thunderstorms. Umaabot lamang ng 2.5 metro at wala namang inaasahang sea travel suspensions hanggang sa araw ng Friday. Samantala, para naman sa ating weather advisory or babala sa malalakas na mga pag-ulan, meron po tayong epekto ng shear line na magdadala ng mga moderate to heavy rains by tomorrow, January 2, dito sa may Eastern Luzon, kabilang ng Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, hanggang dito sa may Quezon Province. So mag-ingat po sa mga pagbaha pa rin, lalo na sa mga low-lying areas, at may chance rin po ng pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Pagsapit naman ng Friday, that's January 3, aasahan pa rin yung paglakas ng shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Posible na hanggang 200 mm na dami ng ulan dito po sa probinsya ng Cagayan, habang meron namang 50 to 100 mm na dami ng ulan dito sa may Apayao, gayon din sa Kalinga at Isabela. So mag-ingat din sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. As a summary po for our 3-day forecast, simula po Thursday hanggang sa Saturday, that's January 2 to 4, asahan pa rin yung kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms over Eastern Luzon dahil nga dun sa shear line at sa malaking bahagi pa rin ng Visayas. Pagsapit bukas, dahil naman sa Intertropical Convergence Zone, kalat-kalat na ulan and thunderstorms po yan. Sa malaking bahagi naman ng Luzon, pagsapit ng Friday and Saturday, dyan na po yung concentration ng malalakas na mga pag-ulan, lalo na po dito sa may Ilocos region, Cordillera region, Cagayan Valley at dito sa may Aurora and Quezon. Meron ding maasahang mga pag-ulan ng malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon and Metro Manila, kalat-kalat na ulan. Ganyan sa malaking bahagi ng Mimaropa. So make sure po na meron pa rin dalang payong or kapote kung lalabas ng bahay at lagi magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Yung amihan naman natin sa ngayon, naasahan po na bahagyang hihina. By tomorrow, nasa may extreme northern Luzon, pero unti-unting lalakas muli hanggang sa Saturday. So possible by Friday evening or Saturday, magkakaroon muli ng gale warning or malalakas sa mga pag-alon, malakas na hangin din, at aasahan yung mga pag-ulan dito sa may northern Luzon. Habang ang mga hindi natin nabanggit na lugar, dito sa may Visayas and Mindanao, mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin ang mararanasan dahil lamang sa easterlies and ITCZ. Sunrise natin ay 6:21 ng umaga, sunset ay 5:38 ng hapon.